Ang malakas na pagkakatampok ng pinto sa mukha ko ay tumugon sa buong kalye ng subdivision. Si Jessa, ang aking panganay na anak na babae, ay kakasara lang sa akin ng pinto nang walang kahit katiting na awa. Naglakad ako hanggang sa pangalawang bahay, kay Miko, ang aking anak na lalaki sa gitna. Binuksan niya ng bahagya. Iniabot sa akin ang isang kulubot na 1,000 peso bill at itinulak ako nang walang ingat habang bumubulong tungkol sa kanyang propesyonal na reputasyon. 2 anak, 2 pagtanggi, 2 saksak ng diretso sa puso ng isang ina na nagbigay ng lahat para sa kanila. Pero nang kumatok ako sa pangatlong pinto, ang pinakasimple, ang pinakamalayo sa mayamang zona, iba ang nagana. Binuksan ni Danny, ang aking bunso, ang guro na may maliit na sweldo na hinahamak ng buong pamilya. At sa tabi niya ay si Sarah, ang manugang na itinakwil ng lahat dahil wala siyang pera o kilalang apelyido. Hindi sila nagdalawang isip. Pinapasok nila ako mula sa lamig na parang iyon lang ang tamang gawin sa mundong ito. Nang gabing iyon, habang nakaupo sa kanilang lumang at sirasirang sofa, narinig ko silang bumubulong sa kusina tungkol sa pagbebenta ng kanilang wedding rings para makabili ng pagkain para sa akin. Hindi nila alam na naririnig ko sila. Hindi nila alam kung sino talaga ako. At kinabukasan nang dumating ang aking abogado na si Berting kasama ang team ng security sa maliit na bahay na iyon. Nang lumabas ang katotohanan sa harap ng lahat, ang mga mukha ni Jessa at Miko ay hindi na nagpapakita ng paghamak, kundi takot, dahil natalo na nila ang lahat. Hayaan mo akong dalhin ka sa simula. Sa eksaktong sandali nang magdesisyon akong gawin ang pagsubok na ito. Sa gabing naintindihan ko na lumikha ako ng mga halimaw gamit ang aking sariling pera. Nagsimula ang lahat 3 linggo bago sa aking opisina sa ika-23 palapag. Ako si Josephina. Sa loob ng 35 taon, nagtayo ako ng textile empire na nagbibigay supply sa mga major clothing chains sa Pilipinas at bahagi ng Asya. Nang mamatay ang asawa ko 12 taon na ang nakalipas, lahat ay akala ay babagsak na ang negosyo. Ang mga partner ay tumaya sa aking kabiguan. Ang mga kakompetensya ay naghahanda na ng kanilang kutsilyo para hatiin ang mga labi. Pero hindi ako bumigay. Nagtrabaho ako ng 18 oras sa isang araw. Natutunan ko ang bawat aspeto ng negosyo na pinangangasiwaan ng asawa ko. Nakipagnegosasyon ako sa mga bangko, sa international suppliers, sa mga mahirap na kliyente na hindi iginagalang ang isang babae sa industriyang ito. Nilunok ko ang mga insulto na sisira sa kahit kanino. At hindi lang iniligtas ang negosyo. Pinarami ko pa ito ng 5 beses. At alam mo ba para kanino ko ginawa lahat iyon? Para sa aking 3 anak. Para mabigyan sila ng buhay na hindi ko naranasan. Para hindi na sila makaranas ng gutom tulad ng naranasan ko noong bata pa ako. Para magkaroon sila ng oportunidad. Ang edukasyon ang nagbubukas ng pinto kahit saan. Si Jessa ay nag-aral sa Switzerland. Binayaran ko ang kanyang masters na nagkakahalaga ng higit sa 2 milyong piso. Si Miko ay nag-medicine sa isang elite private university. Nag-invest ako ng 4 milyong piso sa kanyang pag-aaral. Si Danny, ang bunso ko, ang tanging pumili ng public university. Gusto niyang maging guro. Ang 2 pa ay nanuya sa kanya sa loob ng maraming taon dahil sa desisyong iyon. Binigyan ko sila ng lahat. Bahay, kotse, bakasyon, koneksyon. Tuwing tumatawag sila, binubuksan ko ang checkbook. Tuwing may problema sila, pinupondo ko ng pera. Naging walking ATM ako para sa sarili kong mga anak. Pero noong gabing iyon ng Enero, habang nakaupo sa walang laman kong opisina, tinitingnan ang financial statements ng mga padala na binigay ko sa kanila sa mga nakaraang taon. May nabali sa loob ko. Kakatanggap ko lang ng 3 tawag. Pareho sa isang araw. Gusto ni Jessa ng 2 milyong piso para i-remodel ang kusina. Kailangan ni Miko ng 1.4 milyong piso para mag-invest sa negosyo ng kaibigan at si Danny. Ang aking Danny, tinawag lang para tanungin kung kumusta ang kalusugan ko. Ang pagkakaibang iyon ay tumama sa akin na parang martilyo. 2 anak na tumatawag lang kapag kailangan ng pera. Isa na tumatawag para kamustahin ako. Sa sandaling iyon, nagdesisyon ako. Gagawin ko ang huling pagsusuri. Mawawala ako. Magpapanggap na bankrupt, nasa kalye, walang-wala, at kakatok sa mga pinto nila humihingi ng tulong. Gusto kong makita kung sino ang magbubukas, sino ang mahihiya, sino ang maalala na bago pa maging ATM nila, ako ang kanilang ina. Hiniling ko kay Berting, ang aking pinagkakatiwalaang abogado, na itago ang sikreto. Sinubukan niya akong pigilan. Sabi niya masyadong malupit, masyadong riske, para sa 61 anyos na babae. Pero desidido na ako. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Kailangan kong makita ang kanilang mga puso
ng walang takip na binibigay ng pera. Itinago ko ang mga alahas sa vault. Nagsuot ako ng lumang damit na nabili sa ukay-ukay. Isang gray na coat na amoy mothball. Mansang pantalon, sapatos na halos wala ng suelas. Dinumihan ko ang mga kamay ng lupa. Hindi na ako nagsyampo ng buhok sa loob ng 3 araw. Itinali ko ang kaunting gamit sa sira na plastic bag. Tiningnan ko ang salamin at hindi ko makilala ang babaeng bumabalik sa akin. Parang homeless. Parang invisible. Eksakto kung paano ko kailangang magmukha para magtagumpay ang pagsubok. Simple pero malupit ang plano. Lalakad ako hanggang sa mga bahay nila. Kakatok sa pinto. Sasabihin kong wala na akong lahat. Kailangan ko lang matulog. Wala nang iba. At pagmamasdan ko ang reaksyon nila, mga salita, mga galaw. Laging lumalabas ang katotohanan kapag walang oras ang tao para magsanay ng kasinungalingan. Binigyan ako ni Berting ng burner phone. Sabi niya tawagan ko kung may mali. May kotse palaging nakaantabay 2 kalye ang layo. May security team na magbabantay mula sa malayo. Pero hindi ako tatawag. Kailangang maging totoo ito, masakit, tunay, dahil sa tunay na sakit lang lumalabas ang tunay na pagkatao ng tao. Iniwan ko ang penthouse ko noong unang gabi. Iniwan ang init, silk sheets, panoramic view ng lungsod. Bumaba ako ng 23 palapag at lumabas sa kalye. Ang lamig ng Pebrero ay sumampal sa akin. Walang balikan. Naglakad ako ng maraming oras. Paltos ang paa ko. Nasira ang plastic bag kaya bitbit ko na lang ang gamit. Iniiwasan ako ng mga tao sa sidewalk. May tumitingin ng may awa, may paghamak. Karamihan ay ini-ignore lang ako na parang parte ng kalye. Natulog ako sa terminal ng bus. Amoy ihi at kawalan ng pag-asa ang dumikit sa damit ko. May babaeng nagbigay sa akin ng tigang na tinapay. Sinabi niyang 5 na taon siyang nasa kalye. Nakalimutan na siya ng mga anak. Habang nagsasalita siya, naisip ko, magiging ganito ba ako sa darating na taon kung hindi ako gagawa ng hakbang ngayon? Sa 4 araw, handa na ako, marumi, gutom, basa hanggang buto, pero handa. Alam ko na eksakto kung ano ang gagawin. Una kay Jessa, tapos kay Miko, at huli sa maliit na bahay ni Danny at Sarah. Hindi ko alam kung ano ang makikita ko, pero malapit na akong malaman. Ang mansyon ni Jessa ay kumikinang na parang Obsen na hiyas sa pinaka-exclusive na subdivision ng lungsod. Ayala Alabang, maayos na hardin, stone fountain sa harap. Alam ko ang bawat detalye dahil ako ang nagbayad ng down payment niyan. 4 milyong piso mula sa personal savings ko nang ikasal siya 7 taon na ang nakalipas. Tumigil ako sa harap ng electronic gate. Nanginginig ang mga binti ko, hindi lang dahil sa 3 araw na tulog sa park bench, kundi sa gagawin ko. Pinindot ko ang intercom, narinig ang boses, tapos katahimikan. Pinindot ulit. Lumabas ang boses ni Jessa na metallic mula sa speaker. Hindi man lang tinanong kung sino. Sabi niya sa boring na tono na hindi siya bumibili sa pinto. Sinabi ko na ako ito, ang nanay niya. Matagal na katahimikan. Sobrang tagal. Tapos narinig ko ang click ng gate na bumukas ng bahagya. Itinulak ko ang gate at naglakad sa stone pathway na tinulungan ko ring ideseg. Bawat hakbang ay masakit na irony. Binuksan ang main door bago pa ako makarating. Lumitaw si Jessa sa frame, pero hindi lumabas. Nanatili siyang nakablock sa daan na parang ako ay isang aburido na street vendor. Nakasporty outfit siya na kulay salmon na siguro mas mahal pa sa sweldo ng marami sa isang buwan. Maayos ang buhok. Fresh ang manicure, lahat sa kanya ay sumisigaw ng pera, ginhawa, superficiality. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa na may ekspresyong hindi ko malilimutan. Hindi pag-aalala, kundi disgust. Nanay, sabi niya sa wakas, hinila ang salita na parang sumusunog sa dila. Anong ginagawa mo rito? Hindi tanong. Parang statement na istorbo ang presensya ko na kailangang ipaliwanag agad. Sinabi ko ang handa kong kwento. Wala na akong lahat, bankrupt ang negosyo. Kinuha ng creditors ang bahay. 3 araw na sa kalye. Kailangan ko lang matulog habang naghahanap ng paraan. Nakinig ang sarili kong anak nang hindi gumagalaw ang mukha. Pagkatapos kong magsalita, tumingin siya sa likod ko sa mga kapitbahay. Mas nag-alala siya kung sino ang makakita sa akin sa harap ng bahay nila kaysa sa sinabi ko. Ang galaw na yon ay tumusok sa akin na parang kalawang na kutsilyo. Nay, hindi magandang timing. Sabi niya nang paibaba ang boses. May importanteng dinner si Berting kasama ang mga partner ngayong gabi. Hindi ko kaya ang ganitong klaseng sitwasyon ngayon. Tinawag niya akong sitwasyon na parang problema sa tubo o butas sa bubong. Nagsmakaawa ako at ayaw ko aminin. Pero ginawa ko dahil kailangan kong makita hanggang saan ang lamig niya.
Sinabi kong isang gabi lang, matutulog ako kahit saan, sa maid's room, sa garahe, kahit saan. Basta may bubong. Umiling si Jessa. Kumikinang ang diamond earrings niya sa galaw. Mga earrings na binigay ko sa huling birthday niya. 100,000 piso na diamante na nakasabit sa tenga ng anak na walang space para sa nanay sa bahay na may 6 na kwarto. Hindi ka pwedeng tumira rito, sabi niya ng matatag. Maapektuhan ang image natin sa club. Nag-uusap ang mga kapitbahay. Alam mo naman kung anong klaseng buhay ito. At kung talagang may problema ka sa pera, ang huling bagay na kailangan mo ay makapaligid sa mga taong maghahatol sa iyo. Para sa ikabubuti mo yan, Nay. Para sa ikabubuti mo. Binalot niya ang pagtanggi sa peking pag-aalala na baligtad. Parang ginagawa niya akong pabor sa pagsara ng pinto sa mukha ko. Sinubukan kong sumulong. Siya naman ay umatras at isinara ang pinto hanggang sa maliit na puwang na lang. May mga shelter daw. Mga charity organization. Siguradong makakahanap ako. At kapag naayos ko na ang sitwasyon ko, kapag bumuti na ang lahat, mag-uusap kami. Pero ngayon, hindi niya ako matutulungan. Pasensya na. Hindi siya nagsisisi. Iyon ang pinakamasakit. Walang bakas ng tunay na sakit sa boses niya. Puro bilis lang para matapos ang hindi komportableng usapan at bumalik sa kanyang perfect na mundo ng appearances at superficiality. Jessa, sabi ko gamit ang buong pangalan niya. Pakiusap, ako ang nanay mo. Binago kita ng diaper, tinuruan kitang maglakad, binayaran ang pag-aaral mo, ang kasal mo, ang bahay na to. Lahat ng meron kagaling sa akin. Tumigas ang mukha niya at doon ko nakita ang isang bagay na mas nagpalamig sa dugo ko kaysa sa anumang gabi sa kalye. Nakita ko ang sama ng loob na parang bawat bagay na ginawa ko para sa kanya ay utang na nakakabigkas sa kanya. Na parang ang pagmamahal ko bilang ina ay pasanin na matagal na niyang gustong bitawan. Eksakto, Nay. Sabi niya na may lason sa bawat pantig. Ikaw ang nagbigay ng lahat. Lagi kang nagbibigay, nagkokontrol, nagdedesisyon. Ngayong wala ka nang wala, inaasahan mo na ibalik ko sa iyo lahat na parang investment. Hindi ganun ang trabaho. May sarili akong buhay, sarili kong responsibilidad. Hindi ko kayang pasanin ang mga pagkakamali mo sa pera. Tumama ang kahoy ng malakas. Narinig ko ang pag-ikot ng lock. Ang tunog ng metal na iyon ay parang narinig ko ang pagkakasara habang buhay ng kabaong ng relasyon namin. Nanatili ako roon na nakatitig sa solidong kahoy na kaoba na tinulungan ko ring bayaran. Sa side window, nakita ko si Jessa na bumalik sa sala. Kinuha ang cellphone, tumawag at nagsimulang magsalita habang tumatawa. Umalis ako sa bahay na iyon na may nararamdaman na mas masahol pa sa lungkot. Kawalan, na parang bahagi ng akin ay naiwan sa kabilang panig ng saradong pinto. Ang anak na inalagaan ko, ang batang yumakap sa akin kapag may nightmare. Ang dalagang umiyak sa balikat ko nang iwan siya ng unang boyfriend. Wala na. Napalitan na siya ng babaeng malamig na mas pinahahalagahan ang opinyon ng kapitbahay kaysa sa kapakanan ng sariling ina. Naglakad ako ng mahigit 3 kilometro hanggang sa barangay kung saan nakatira si Miko. Dumudugo na ang paa ko sa loob ng sira na sapatos. Ang gutom ay nagpapakita ng itim na spots tuwing mabilis kong igagalaw ang ulo. Pero nagpatuloy ako dahil kailangan kong tapusin ang pagsubo. Kailangan kong malaman kung pare-pareho ang mga anak ko o may natira pang kabutihan sa kahit isa sa kanila. Ang bahay ni Miko ay mas modern pa kaysa kay Jessa. Lahas salamin at bakal, minimalist, malamig tulad niya. Tinawag ko ang doorbell at naghintay. Walang pag-aantala ngayon. Binuksan agad ni Miko ang pinto, na parang naghihintay ng delivery. Tunay na gulat ang ekspresyon niya nang makita ako. Nay, sigaw niya. Anong nangyari sa'yo? Parang nag-alala. Naglakbay ang tingin niya sa marumi kong damit, maulap na buhok, sira na bag. Sumulong siya ng isang hakbang at akala ko, yayakapin niya ako. Hindi. Sa halip, mabilis siyang tumingin sa kaliwa at kanan ng kalye, katulad ni Jessa. Parehong pag-aalala sa itsura. Parehong takot na may makakita sa akin kasama nila. Pasok ka mabilis, sabi niya. Pinapasok ako pero agad isinara ang pinto sa likod ko na parang nagtatago ng ebidensya ng krimen. Nanatili ako sa receiving area. Hindi niya ako inaya ng mas malalim. Pinanatili ang distansya na parang nakakahawa ang kahirapan ko. Anong nangyari? Ulit niya. Saan ka galing? Bakit hindi ka tumawag? Sinabi ko ulit ang parehong kwento. Bankrupt, talo, kalye, kailangan ng pansamantalang tuluyan. Nakinig si Miko na naka-cross arms. Nakita ko ang pag-iisip niya. Nakita ko ang kalkulasyon sa likod ng mata niya. Hindi niya iniisip kung paano ako tutulungan.
Iniisip niya kung paano ako mapupuksa ng pinakamabilis at pinakakaunti ang abala. Pagkatapos kong magsalita, huminga siya ng malalim at pagod na parang mahirap na pasyente ako sa klinik niya at hindi nanay niya. Nay, may reputasyon akong kailangang panatilihin. Cardiovascular surgeon ako. Mga pasyente ko importante, mga politiko, negosyante. Kung malaman ng iba na nanay ko nasa kalye, maapektuhan ang practice ko. Naiintindihan mo, di ba? Hindi ko sinabi ng buong tapat. Hindi ko naiintindihan. Kinuha ni Miko ang pitaka niya. Italian leader. Nakilala ko dahil ako ang nagregalo niyan sa birthday niya 2 taon na ang nakalipas. Nagkakahalaga ng 16,000 piso. Kinuha niya ang ilang pera, kabuwang 1,000 piso. Iniabot niya pero hindi lumapit, na parang natatakot mahawakan ako. Eto, sabi niya, mag-hotel ka na murahan, magpahinga, maligo. Kapag presentable ka na, pwede tayong mag-usap kung paano ayusin ang sitwasyon mo. Pero hindi ka pwedeng tumira rito. May mga operasyon ako bukas ng umaga. Kailangan ko ng concentration. Hindi ko kailangan ng ganitong distraction. Distraction. Ang nanay niyang walang tirahan ay distraction. Hindi ko kinuha ang pera. Nanatili ako roon na nakatitig sa mata niya. Naghahanap ng bakas ng batang tumatakbo sa yakap ko pag-uwi ko galing trabaho. Ang batang nagsasabi na paglaki niya ay bibilhan niya ako ng malaking bahay para hindi na ako magtrabaho ng matindi. Patay na ang batang iyon sa ilang punto at hindi ko man lang napansin ang libing. Miko, sabi ko na nanginig ang boses. Nagbuyat ako ng buong gabi kasama ka habang nagre-review ka para sa medical exams mo. Dinalhan kita ng kape alas negatibo, 3 na madaling araw na magpuyat ka. Nang hindi mo kayang bumili ng books na 1-0. 000 piso isa-isa. Ibinenta ko ang alahas ko para mabili mo yon at ngayon binibigyan mo ako ng 1,000 piso at tinatawag mo akong distraction. Pinikit niya ang panga. Nanatiling nakalahad ang pera sa pagitan namin na parang pisikal na hadlang. Nay, hindi personal to. Sabi niya gamit ang clinical na boses na siguro ginagamit niya para magbigay ng masamang balita sa pamilya ng pasyente. Ngayon lang talaga, hindi ko kaya tulungan ka ng kailangan mo. May pamilya rin akong kailangang buhayin. Sarili kong gastusin. Hindi ko basta pwedeng pasanin ang isa pang tao. Isa pang tao. Ako iyon sa kanya. Isa pang tao. Hindi nanay. Hindi ang babaeng nagsakripisyo ng sariling pangarap para pondohan ang pangarap niya. Isa lang na nangangailangan at nakakaabala sa kanya. Kinuha ko ang 1,000 piso hindi dahil kailangan ko, kundi para makita kung kahit ang patetikong galaw na iyon ay magigising ba ng emosyon sa kanya. Wala. Nanatiling neutral, profesional, malayo ang mukha niya, na parang natapos lang niya ang isang hindi kasya siyang transaksyon, pero kinakailangan. Kailangan ko nang umalis ka, sabi niya habang tinuturo ang pinto. Seryoso, Nay, kailangan ko nang matulog ng maaga. Hindi ko kaya ang ganito ngayon. Kapag stable ka na, tawagan mo ako at tingnan natin kung ano ang pwede. Inilagay niya ang kamay sa balikat ko, hindi nang may pagmamahal, kundi nang may tigas. Pinapatnubayan niya ako palabas. Literal na itinutulak ako palabas ng buhay niya. Nang makarating sa pinto, binuksan niya at pinahiwatig na lumabas ako. Sumampal ulit ang malamig na hangin ng gabi. Mag-ingat ka, sabi niya. At seryoso, Nay, dapat mas maingat ka sana sa investments mo. Sa edad mo, dapat nakasecure na lahat. Hindi dapat nangyayari ito. Sinisisi niya ako. Sinasabi niyang kasalanan ko to. Na kung nasa kalye ako, ay dahil irresponsible ako. Ang anak na binayaran ko ng 4 milyong pisong edukasyon ay nagbibigay sa akin ng leksyon sa financial management habang pinapaalis ako sa bahay niya. Sumara ang pinto. Hindi ko na narinig ang lock dahil nawala na si Miko sa loob bago pa ako makababa ng hagdan ng porch. Hindi man lang siya nanatili para siguraduhin na alis ako ng maayos. Isinara lang at umalis. Nanatili ako sa ilalim ng dilaw na ilaw ng garden lamp. Kulubot ang 1,000 piso sa kamay ko. Tiningnan ko ito na parang lason. Ang maruming papel na iyon ang halaga ng relasyon ko sa anak ko. 1,000 piso. Mas mababa pa siguro sa gastos niya sa kahit anong hapunan. Isinilid ko ang pera sa bulsa. Gagamitin ko mamaya. Hindi para sa akin, kundi para maalala ko na nangyari ito. Na totoo ito. Na pareho akong tinanggihan ng 2 panganay na anak ng hindi man lang kumura. 2 saradong pinto. 2 anak na nawala. Isa na lang ang natira. Si Danny, ang bunso ko, ang pumili maging guro nang sabihin sa kanya ng lahat na sayang ang talento. Ang nag-asawa kay Sarah, isang babaeng mula sa simpleng pamilya na naglilinis ng opisina nang magkakilala sila,
ang tinitingnan ng pamilya ng may awa at paghamak. May ikukumpisal ako na nakakahiya. Ako rin ay nanghamak sa kanila, hindi hayagan, pero sa loob. Nang ipakilala sa akin ni Danny si Sarah, umaasa ako ng higit. Umaasa ako ng dalaga mula sa magandang pamilya. Umaasa ako ng koneksyon. Umaasa ako ng isang taong magpapataas sa status ng anak ko. Hindi isang taong magpapanatili sa kanya sa katamtamang buhay. Sa family gatherings, sinasabi ni na Jessa at Miko ang masasakit na biro. Sinasabi nila, sayang talaga at nag-content si Danny sa ganito. At ako, isipin mo kung nakilala niya ang may ambisyon. Hindi ko sila pinagtanggol. Pinayagan ko ang mga salitang iyon na lumutang sa hangin nang hindi kinukontra. Napapansin ni Sarah. Nakikita ko kung paano lumiliit ang ngiti niya tuwing nagkukwento si Jessa tungkol sa Europe trips niya. O tuwing binabanggit ni Miko ang mga milyonerong pasyente niya. Nakikita ko kung paano hinahawakan ni Danny ang kamay niya sa ilalim ng mesa. Tahimik na nagbibigay lakas. At ako ay tumitingin sa kabilang banda. Ngayon, habang naglalakad patungo sa maliit nilang bahay sa isang working class na barangay, malayo sa mga mansyon ng mga kapatid niya, naramdaman ko ang bigat ng aking sariling pagpapaimbabaw. Hinusgahan ko si Sarah dahil wala siyang pera. Itinuring ko siyang kulang at malamang alam niya iyon. Malamang bawat pagkikita namin, nararamdaman niya ang tahimik kong pagkadismaya. Ang bahay ni na Danny at Sarah ay isang simpleng one-story house. Kulay kriyam ang pintura na may mga lugar na nagbabalat. Maliit na hardin na may bulaklak na halatang inaalagaan ni Sarah gamit ang sariling kamay. Wooden fence na kailangan ng ayos. Lahat simple, mapagkumbaba, tapat. Walang electronic gate, walang intercom. Simpleng wooden door na may simpleng doorbell lang. Pinindot ko ang buton at narinig ang tunog sa loob. Narinig ko ang yabag. Binuksan ang pinto. Lumitaw si Sarah sa harap ko. Naka-olive green knitted sweater na siguro siya mismo ang gumawa. Nakatali ang buhok sa simpleng ponytail. Walang makyup, walang alahas maliban sa wedding ring. Manipis na silver band na siguro mas mababa sa 2,000 piso ng bilhin nila. Nanlaki ang mata niya nang makita ako. Josefina, sigaw niya gamit ang first name ko, tulad ng lagi. Hindi niya ako tinawag na mama o tita, lagi lang Josefina. Noong una, nakakairita sa akin iyon. Pakiramdam ko disrespectful. Ngayon naiintindihan ko na paraan niya iyon para makakonekta sa akin bilang pantay. Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Sabi niya agad at nang walang paghihintay ng sagot. Hinawakan niya ang braso ko at hinila ako papasok. Inabot ako ng init ng bahay. Amoy homemade food, bagong lutong tinapay, tunay na tahanan. Sumigaw si Danny papunta sa loob. Bilisan mo, si nanay. Lumitaw si Danny mula sa mukhang kusina. Naka-gray shirt at lumang jeans. Nang makita ako, dumaan ang mukha niya sa iba't ibang emosyon. Gulat, pag-aalala. Sakit at isang bagay na hindi ko nakita kina Jessa at Miko. Tunay na pagmamahal. Nay, sabi niya habang tumatakbo papunta sa akin. Anong nangyari? Okay ka lang ba? May gumawa ba sa'yo? Saan ka galing? Hinawakan niya ang mukha ko. Balikat ko. Tinitingnan kung may sugat. Hindi niya inalintana ang dumi ko, ang amoy ko. Ang mahalaga sa kanya kung okay ako. Nawala na si Sarah sa loob. Narinig ko siyang mabilis gumalaw. Nagbubukas ng drawer. Nagpapainit ng tubig. Inakay ako ni Danny sa sofa. Isang lumang brown fabric couch na may tahi sa isa sa braso. Umupo ako at naramdaman kong sumuko na ang mga binti ko pagkatapos ng maraming araw na paglalakad. Sinabi ko ulit ang kwento. Bankrupt, nawala ang lahat, mga gabi sa kalye. Nakinig si Danny na may luha sa mata. Walang sinabi tungkol sa reputasyon. Walang binanggit na kapitbahay. Walang tinanong kung bakit nangyari ito. Nakinig lang siya ng bukas ang puso at nasaktan. Pagkatapos ko, mabigat na katahimikan. Tapos nagsalita si Danny. Dito ka natitira, sabi niya ng matatag. Hindi na mapag-usapan, Nay. Bahay mo na rin to. Bumalik si Sarah na may malinis na tuwalya at damit. Pinainit ko ang tubig para maligo ka. Sabi niya ng may mahinang ngiti. Wala kaming bathtub, shower lang. Pero mainit ang tubig. Tapos kakain ka. Payat ka na. Pero wala kayong space, mahinang protesta ko. Kahit sumasabog na ang puso ko sa emosyong hindi ko maipaliwanag. Isang kwarto lang kayo. Sa sala kami matutulog. Sabi ni Danny nang walang pag-aalinlangan. Ikaw ang sa kama. Hindi, pag-uusapan natin to, sabi ko. Sa sala na lang ako. Kailangan nyo ng privacy. Lumuhod si Sarah sa harap ko. Mainit ang tingin ng kayumangging mata niya na hindi ko deserve. Josefina, sabi niya ng mahina. Ikaw ang nanay ni Danny. Pamilya ka namin.
Ang pamilya hindi natutulog sa sofa kapag may available na kama. Pakikalmahan mo na lang kami na gawin ito para sa'yo. Ang pakikalmahan mo na lang kami na gawin ito para sa'yo ay sumira sa akin. Ang mga anak ko ay nag-alok ng pera at dahilan. Ang mag-asawang ito na halos wala, nag-alok ng lahat ng meron sila, walang kondisyon, walang pagsisisi. Naligo ako sa maliit nilang banyo na may nalagas na tiles at patched shower curtain. Ang mainit na tubig ay tumama sa marumi kong balat at doon ako umiyak kung saan walang makakita. Hindi ako umiyak dahil sa mga araw sa kalye. Umiyak ako dahil sa mga taong sinayang ko sa pagpapahalaga sa maling bagay. Umiyak ako dahil ang dalawang panganay kong anak na binigyan ko ng kastilyo, sinaraduhan ako ng pinto, at ang bunso ko, na nakatira sa simpleng bahay na ito, binuksan ito ng todo. Paglabas ko ng banyo, inilagay na ni Sarah ang malinis na damit sa kama. Sa kanya iyon, gray pants na malambot at light brown hoodie. Medyo malaki sa akin dahil mas matangkad si Sarah kaysa sa akin. Pero malinis at amoy mura pero tunay na pag-aalaga. Sa maliit na dining table na halos hindi kasya sa pagitan ng sala at kusina, may nakahanda ng pagkain. Homemade vegetable soup, toasted bread, orange juice, walang fancy, walang mahal, pero niluto ng may pagmamahal at hinain ng may dignidad. Umupo sina Danny at Sarah kasama ko. Hindi nila ako tiningnan ng may awa habang kumakain ako. Nagkwentuhan tungkol sa normal na bagay, mga estudyante ni Danny, kung paano natuto ang isa sa wakas magbasa pagkatapos ng maraming buwan na pagsisika. Nagkwento si Sarah tungkol sa mga bulaklak sa hardin na nagsimulang mamulaklak kahit malamig. Tinrato nila ako bilang tao, hindi bilang trahedya. Pagkatapos kumain, habang nililigpit ni Sarah ang mga pinggan, narinig ko si Danny na bumulong sa kanya na samahan siya sa kusina. Akala niya hindi ko maririnig, pero manipis ang dingding ng bahay na iyon, walang lihim. Umupo ako sa sofa na nagpapanggap na nanonood sa lumang TV nila. Pero ang buong pagkatao ko ay nakatuon sa pakikinig sa usapan nila. Hindi sapat ang pera natin para sustentuhan ang 3 tao, bulong ni Danny. Halos hindi na nga umaabot ang sweldo para sa 2 tayo. Alam ko, sagot ni Sarah ng kalmado, walang gulat. Naisip ko na, katahimikan. Tapos narinig ko ang tunog ng drawer na binuksan. Pwede nating ibenta ang mga singsing, sabi ni Sarah. Hindi naman talaga natin kailangan. Simbolo lang yon. Hindi nakadepende ang kasal natin sa 2 piraso ng metal. Tumigil lang puso ko. Pinag-usapan nila ang pagbebenta ng wedding rings nila. Ang tanging alahas na meron sila. Simbolo ng kanilang pangako. Para sa akin, tanong ni Danny, pero hindi kumbinsido ang boses, parang nasira. May kahulugan sa iyo ang singsing na yon. Nangangahulugan na mahal natin ang isa't isa, sagot ni Sarah. At magmamahalan pa rin tayo kahit wala yon. Kailangan tayo ng nanay mo ngayon. Mas importante, yun kaysa sa simbolo. Bukas pupunta ako sa pawn shop. Baka makakuha tayo ng 6,000 piso. Kahit 6,000 piso lang. Iyon ang halaga ng singsing nila sa pawn shop. At handa silang ibigay ng hindi nag-iisip ng 2 beses. Samantala, si Jessa may suot na 100,000 pisong earrings at hindi ako pinapasok sa bahay. Si Miko may 16,000 pisong wallet at binigyan ako ng 1,000 na parang malaking limos. Mahal kita, narinig kong sabi ni Danny. Nanginig ang boses niya. Hindi ko alam kung anong ginawa ko para maging karapat-dapat sa iyo. Sagot ni Sarah ng may lambing. Hindi tungkol sa pagiging karapat-dapat. Tungkol sa pagpili na gawin ang tama. Pinalaki ka ng nanay mo, binigyan ka ng edukasyon. Ngayon naman tayo ang bahala sa kanya. Ganun talaga ang tunay na pamilya. Pinikit ko ng mahigpit ang mata. Tumakas ang luha sa pisngi ko nang walang kontrol. Ang babaeng ito na hinusgahan ko ng may paghama. Ang babaeng naglilinis ng opisina para makatulong sa gastusin dahil hindi sapat ang sweldo ng guro ni Danny. Ang babaeng itinuring kong kulang para sa anak ko. Siya lang ang taong nakaintindi ng tunay na kahulugan ng pamilya. Bumalik sila sa sala. Mabilis kong pinunasan ang luha at nagpanggap na nakatuon sa balita. Nagdala si Sarah ng hand-knitted na mustard yellow blanket. Gawa to ng lola ko, sabi niya habang inaayos sa binti ko. Lagi akong pinainit nito. Sana ikaw rin. Nang gabing iyon, kahit nagprotesta ako, dinala nila ako sa kwarto. Maliit na kwarto na may double bed. Lumang closet at dresser na may nalagas na pintura. Cotton sheets na maputi. Nalabhan ng maraming beses kaya malambot na parang seda. Sa side table ay may picture ng kasal nila. Si Danny na may sweet na halatang hiram. Si Sarah na may simpleng puting damit na siguro nabili sa bargain shop. Pareho silang nakangiti ng may dalisay na saya
na masakit tingnan. Magpahinga ka, ha? Sabi ni Danny habang hinahalikan ang noo ko tulad noong bata pa siya. Bukas na natin. Pag-usapan kung anong gagawin. Pero ngayong gabi matulog ka ng mahimbing. Safe ka rito. Lumabas sila at isinara ang pinto. Nagisa ako sa kwartong amoy mura pero puno ng pag-asa. Nahiga ako sa kama. Iyon lang ang lutsuri na meron ang mag-asawang ito at binigay nila sa akin ng walang pasubali. Hindi ako makatulog. Tuwing pipikit ako, nakikita ko ang mukha ni Jessa na sinasara ang pinto sa mukha ko. Nakikita ko si Miko na iniabot ang 1,000 piso na parang ako ay sinumang pulubi. At pagkatapos, nakikita ko si Sarah na lumuhod sa harap ko na tinatawag akong pamilya. Puno ng tunay na awa ang mata. Malapit sa hating gabi, narinig ko ang galaw sa sala. Tumayo ako ng tahimik at binuksan ng bahagya ang pinto. Nakita ko sina Danny at Sarah na nag-aayos sa maliit na sofa. Halos hindi kasya. Halos nakabitin si Danny sa gilid. Si Sarah ay nakakudol sa kanya na sinusubukang hindi mahulog. Pasensya, bulong ni Danny. Alam kong hindi comfortable. Okay lang ako, sagot ni Sarah. Isipin mo na lang na natutulog ng mainit at safe ang nanay mo. Sulit ang anumang discomfort. Katahimikan sandali. Tapos nagsalita ulit si Danny. Pasensya at hindi ko mabigyan ng mas marami. Pasensya at ganito lang ang buhay natin. Dapat sa'yo malaking bahay, magagandang gamit, mas madaling buhay. Ang sagot ni Sarah ay sumira sa akin. Danny, eksakto ang meron ako. Ikaw. May kalusugan tayo, trabaho, bubong, at ngayon pwede nating tulungan ang taong nangangailangan. Hindi yon konti, iyon ang lahat. Ang tatlong salitang iyon ay naglalaman ng higit na karunungan kaysa sa lahat ng degree na binayaran ko. Ang babaeng ito, sa simpleng damit at simpleng bahay, nakakaintindi ng isang bagay na nakalimutan o hindi natutunan ng mga mayamang anak ko, na ang tunay na yaman ay hindi sinusukat sa pera, kundi sa kakayahang magbigay kahit wala kang wala. Bumalik ako sa kama nang mabigat ang dibdib. Umiyak ako ng malakas, sinisiksik ang tunog sa unan para hindi marinig. Umiyak ako sa mga taong ginugol ko sa pagbuo ng imperyo, para sa mga anak na hindi pinahahalagahan ang kahit ano kundi pera. Umiyak ako sa maling paghusga ko kay Sarah. Umiyak ako sa malapit ko nang mawala ang pagkakataong makilala ang tunay na puso ng bunso ko. Pero umiyak din ako sa ginhawa dahil sa gitna ng masakit na pagsubok na ito. Nakahanap ako ng isang bagay na akala ko na wala na magpakailanman. Patunay na may tunay pang pag-ibig, na hindi papatay ang kabutihan, na hindi lahat ng anak ko ay naging makasariling halimaw. Kinabukasan, ginising ako ng amoy murang kape at toasted bread. Tumayo ako at nakita si Sarah sa kusina na naghahanda ng agahan. Pareho pa rin ang suot niyang sweater kahapon. Siguro yon lang ang meron siya para sa taglamig. Nakatali pa rin ang buhok sa parehong simpleng ponytail. Walang pretensyon, walang maskara. Magandang umaga, sabi niya nang ngumiti nang makita ako. Sana nakatulog ka ng mahimbing. May kape kung gusto mo. Naglagay siya ng tasa ng pinakamurang kape na siguro makikita sa palengke, pero lasang Gloria sa akin. Umupo kami ng magkasama sa maliit na mesa. Umalis na si Danny papuntang eskwela. Kailangan niyang mauna para ihanda ang classroom. Tiningnan ako ni Sarah sa ibabaw ng tasa. May determinasyon sa mata niya na kalmado. Josefina, gusto kong malaman mo na habang kailangan mong manatili rito, bahay mo rin to. Kahit gaano katagal, 1 buwan, 1 taon, ano paman, hindi ka namin pauwiin. Ang mga salita niya ay sobrang iba kina Jessa at Miko na halos hindi na parehong wika. Salamat, nasabi ko. Pero hindi ko pwedeng kunin ang kwarto niyo nang walang katapusan. Hindi mo naman inaagaw, sagot niya. Ibinabahagi natin. Ganun kapag may problema ang isa. Ibinabahagi natin ang meron tayo. Tumingin siya diretso sa mata ko. Alam ko na hindi ako sapat para sa'yo. Sabi niya nang may brutal na tapat. Alam ko na gusto mo ng higit para kay Danny. Isang asawa na may pera, koneksyon, college degree. Ako lang isang tagalinis ng opisina at taga-alaga ng bulaklak. Sarah, simula ko, pero itinaas niya ang kamay. Okay lang, sabi niya. Naiintindihan ko. Pero gusto kong malaman mo ito. Mahal ko ang anak mo higit sa kahit ano sa buhay ko. At kahit hindi kami yumaman, kahit hindi kami nakatira sa mansyon, sisiguraduhin ko na araw-araw niyang maramdaman na minamahal, pinahahalagahan, at iginagalang siya. At ngayon ikaw rin. Ang mga salita niya ay tuluyang sumira sa akin. Bumagsak ang lahat ng fakade na pinanatili ko sa mga araw na iyon na parang bulok na gusali. Nagsimulang umiyak ako doon mismo, sa maliit na mesa, habang umiinom ng murang kape sa tasa na nagbabalat.
Umiyak ako nang hindi ko naalala noong mga nakaraang dekada. Tumayo si Sarah at niyakap ako. Walang sinabi. Hindi sinubukang pakalmahin ng walang laman na salita. Hinayaan lang niya akong maramdaman ang lahat ng kailangan kong maramdaman habang sinisipsip ng sweater niya ang mga luha ko. Nang makapagsalita ako ulit, sinabi ko ang totoo. Tama ka. Hindi ko akalain na sapat ka. Tinitingnan kita at nakikita ko ang kahirapan. Nakikita ko ang limitasyon. Nakikita ko ang lahat ng wala ka sa halip na lahat ng meron ka. At sobrang mali ako na nakakahiya. Nilunok ni Sarah ang lalamunan at tiningnan ako ng kayumangging mata na puno ng maturity na wala ako, kahit sa 61 taon ko. Nagkakamali ang tao, sabi niya simple. Ang mahalaga ay kung ano ang ginagawa natin pagkatapos nating makita ang pagkakamali. Hinawakan niya ang mga kamay ko sa kanya. Magaspang ang mga kamay dahil sa trabaho. Maikli ang kuko, walang polish, may bakas ng lupa sa ilalim mula sa hardin. Mga kamay na nagtrabaho, tapat, mas mahalaga kaysa sa lahat ng perfect na manicure ni Jessa. Gusto kong malaman mo, sabi ko. Kapag natapos na lahat to, kapag naayos ko na ang sitwasyon ko, gaganti ako sa inyo. Pangako. Umiling siya ng mahina. Ayaw ko ng ganti, Josefina. Hindi kami nagbibilang. Pamilya lang. Iyon ulit ang salitang iyon. Pamilya. Ginamit ito ni Jessa at Miko bilang dahilan para bigyan sila ng lahat ng hiniling nila. Pamilya ka, sabi nila kapag kailangan ng pera. Nanay mo kami, sabi nila kapag may gusto sila. Pero nang kailangan ko sila, nawala ang salitang iyon sa bokabularyo nila. Ginagamit ni Sarah ang salita sa ibang paraan. Para sa kanya, pamilya ay responsibilidad, sakripisyo, pagbubukas ng pinto sa halip na pagsasara. Mag-aalaga ako sa bahay, sabi ko. Naglilinis si Sarah sa hapon at bago umalis, nag-iwan siya ng listahan ng simpleng gawain. Pagtitupi ng damit, paghuhugas ng pinggan, pagwawalis, mga bagay na hindi ko ginagawa sa loob ng maraming taon dahil laging may katulong ako. May malalim na kahihiyan, pero nakakapagpalaya sa pag-uskos ng maliit na kusina. Ang mga kamay ko, nasanay magsig ng tsekwe at multimillion contracts, ngayon ay nagkukuskos ng lumang kaldero gamit ang gastadong sponge. At sa bawat galaw, nararamdaman kong nililinis ko ang higit pa sa maruming pinggan. Nililinis ko ang mga taon ng arrogance. Pag-uwi ni Danny galing eskwela sa hapon, nakita niya akong naghahanda ng hapunan. Ginamit ko ang kaunting ingredients sa pantry para makagawa ng simpleng ulam. Kanin na may gulay, walang komplikado, pero gawa ng sarili kong kamay. Nay, sabi niya ng gulat, hindi mo kailangang gawin to. Gusto ko, sagot ko. Kailangan kong gawin. Kumain kaming tatlo ng magkasama. Nag-usap tungkol sa pang-araw-araw. Nagkwento si Danny tungkol sa estudyante na may malaking improvement, batang may dyslexia na sa wakas ay nakabasa ng buong paragraph ng walang tulong. Ang paan ng pagsasalita ni Danny tungkol sa tagumpay na iyon, na may kislap ng pride sa mata, nagpapatunay sa akin ng isang bagay. Ang mga kapatid niya ay sinusukat ang tagumpay sa pera at status. Si Danny ay sinusukat ito sa buhay na natatanggap, sa maliliit na milagro araw-araw, sa tunay na pagbabago sa mundo. Siguro ni hindi alam ni Jessa ang pangalan ng mga taong nagtatrabaho para sa kanya. Tinitingnan ni Miko ang mga pasyente bilang cases, bilang source ng kita. Pero kilala ni Danny ang buong kwento ng mga estudyante niya. Alam niya kung aling bata ang pumapasok ng walang almusal, alin ang may problema sa bahay, alin ang nangangailangan ng matanda na maniwala sa kanila. At ginagawa niya iyon sa sweldong halos hindi umaabot sa upa, nang walang reklamo, nang walang hiling ng pagkilala, simpleng dahil tama iyon. Nang gabing iyon, pagkatapos nilang ipilit ulit na sa kama ko matulog, nanatili akong gising na nakatitig sa kisame ng maliit na kwarto. Bukas darating si Berting. Bukas lalabas ang katotohanan. Bukas matatapos ang pagsubok na sinimulan ko ng may galit at determinasyon. Pero ngayon, nakahiga sa kama ng mag-asawang ito na nagbigay sa akin ng lahat ng walang hiningi. Iba ang nararamdaman ko kaysa galit. Malalim na kahihiyan. Kahihiyan sa pagdududa ko kay Danny, sa paghahambing sa kanya sa mga kapatid ng hindi patas, sa pag-iisip na sayang ang pagiging guro. Si Danny lang ang natupad ang tunay na layunin ng edukasyong binayaran ko. Hindi pag-ipon ng yaman. Ito ay pagiging mas mabuting tao. At siya lang ang nakamit iyon. Kahihiyan din kay Sarah sa bawat pagkakataon na tahimik kong inalis siya sa family conversations. Sa bawat tagbanggit ko sa mga asawa ng ibang successful na lalaki na parang itinuturo kung ano ang maaring magkaroon ni Danny. Sa bawat tingin ng disappointment na hindi ko maitago. Naramdaman ni Sarah ang bawat maliit na kalupitan na iyon. At gayon paman, nang kumatok ako sa pinto nila ng desperado at durog,
Binuksan niya ng buong yaka. Narinig ko ang mga boses nila sa sala. Gising pa rin sila. Tumayo ako ng tahimik at lumapit sa pinto. Hindi para man eavesdrop ngayon, kundi dahil kailangan kong mas maunawaan ang dalawang taong ito na nagpakita sa akin ng higit na kabutihan kaysa kahit kanino sa mga nakaraang taon. Nakikita mo bang magiging okay ang nanay mo? Tanong ni Sarah. May pag-alala ang boses. Hindi ko alam, sagot ni Danny. Hindi ko pa siya nakitang ganito. Nawawala, mahina. Bukas maaga akong pupunta sa pawn shop. Sabi ni Sarah bago pumasok sa trabaho. Sa makukuha natin sa Singsing, makakabili tayo ng masustansyang pagkain. Payat na payat siya. Patuloy silang nag-uusap tungkol sa Singsing. Totoo ngang gagawin nila. Ibebenta ang tanging bagay na may halaga na meron sila. May hindi ako maintindihan, sabi ni Danny pagkatapos ng katahimikan. Paano nawala ng ganoon kabilis ang lahat sa nanay? Sa kanyang kalaman sa negosyo. Maingat siya, matalino. Hindi naman sense. Ang matatalino rin ay nagkakamali. Sagot ni Sarah pagkatapos ng sandali. O baka nagtitiwala sa maling tao. Hindi ko alam. Ang mahalaga, nandito siya at tutulungan natin siya. Natatakot ako, inamin ni Danny. Natatakot na hindi ko siya maalagaan ng maayos tulad ng ginawa niya sa akin. Binigyan niya ako ng lahat, edukasyon, oportunidad. At ako, sofa lang at simpleng pagkain ang mayaalok ko. Danny, sabi ni Sarah ng matatag, binibigyan mo siya ng tanging mahalaga talaga. Binibigyan mo siya ng pag-ibig. Mas mahalaga, yun kaysa mansyon o bank account. Hindi para sa kanya, sagot ni Danny ng malungkot. Buong buhay niya ay tungkol sa material success, pagbuo ng imperyo. Anong isipin niya kapag nakita niya ako sa maliit na bahay na hindi ko mabigyan ng nararapat sa kanya? Baka, sabi ni Sarah ng may pag-iisip, makita niya na ang tagumpay ay hindi sinusukat sa square meters o bank balance. Sinusukat ito sa kung sino ang nandyan kapag gumuho ang lahat. Ang mga salita niya ay lumutang sa hangin. Tama siya, lubos na tama. Ang pagsubok na ginawa ko para suriin ang mga anak ko ay sinuri rin ako. Ipinakita sa akin ang lahat ng paraan na nabigo ako. Ang maling leksyon na itinuro ko. Ang distorted na values na naipasa ko nang hindi ko namamalayan. Si Jessa at Miko ay gawa ko. Ginawa ko silang kung ano sila. Tinuruan ko sila na ang pera ang sumusolusyon sa lahat. Na ang itsura ay mas mahalaga kaysa essence. Na ang tagumpay ay sinusukat sa material na bagay. At natutunan nila ng perpekto. Si Danny lang ang nag-resist. Pinili niya ang ibang landas, kahit sa aking tahimik na disapproval. Nakita niya kay Sarah ang taong nagbabahagi ng values na nakalimutan ko na umiiral, at sama-sama silang nagtayo ng isang bagay na hindi kailanman magkakaroon sina Jessa at Miko. Buhay na may layunin at tunay na kahulugan. Bumalik ako sa kama ng mabigat ang puso. Bukas magbabago ang lahat. Darating si Berting na may documents, katotohanan, patunay na hindi ako kailanman nagbangkrupt. Na lahat ay drama para ibunyag ang tunay na pagkatao ng mga anak ko. At ibinunyag ng higit pa sa inaasahan ko, hindi lang sa kanila, kundi sa akin din. Sa wakas nakatulog ako, emosyonal na pagod, alam na kapag sumikat ang araw magsisimula ang huling yugto ng drama na ito. Masakit at kinakailangan, ang yugto kung saan lalabas ang katotohanan, kung saan magkakaroon ng hustisya, kung saan magbabayad ng utang, pero alam din na pagkatapos ng bukas, wala nang babalik sa dati. Ang sirang relasyon kina Jessa at Miko ay malamang hindi na maayos, at ang relasyon kina Danny at Sarah ay magbabago sa paraang hindi ko palubos na mahulaan. Ang tanging sigurado ko ay ang dalawang taong ito, natutulog sa hindi komportableng sofa, handang ibenta ang wedding rings para sa babaeng ng hamak sa kanila. Deserve ang lahat ng maibibigay ko, at bukas ibibigay ko. 5:30. 30 ng umaga nagising ako, bago sumikat ang araw. Ang burner phone na binigay sa akin ni Berting ay nakatago sa bulsa ng marumi kong coat. Kinuha ko ito nang nanginginig ang kamay. 5:30. Tinawagan ko ang number na memorize ko. Sinagot ni Berting sa pangalawang ring. Josefina, sabi niya ng antok pero alerto. Okay ka lang ba? May nangyari ba? Okay ako. Bulong ko para hindi magising sina Danny at Sarah. Oras na. Darating ka 5:00. Dalhin ang documents, ang security team, lahat tulad ng plano. Katahimikan. Sigurado ka ba? Tanong niya. Kapag ginawa natin to, walang balikan. Sigurado ako, sagot ko. Mas sigurado kaysa kahit ano sa buhay ko. Kita tayo 5:00. Binaba ko at inilagay ang phone. Umupo ako sa kama habang pinapanood ang unang liwanag ng umaga na pumasok sa murang brown curtains. Sa ilang oras magbabago ang lahat. Mahuhulog ang maskara at kailangan kong harapin ang bunga na natuklasan ko.
Tumayo ako at lumabas ng kwarto. Natutulog ba sina Danny at Sarah sa sofa? Sobrang hindi comfortable tingnan. Nakabiti ng braso ni Danny sa sahig. Ang ulo ni Sarah ay nasa kakaibang anggulo sa backrest. Pero magkahawak pa rin ang kamay nila kahit natutulog. Tahimik akong nagluto ng kape. May natirang tinapay sa pantry at inihaw ko. Inayos ko ang mesa ng pinakamabuti ko. Maliit na gawa ng serbisyo. Ang tanging maya-alo ko sa huling sandali bago sumabog ang katotohanan. Nagising muna si Sarah. Nakita ko sa kusina at ngumiti ng pagod pero. Tunay, maaga kang nagising. Sabi niya habang nag-unat ng maingat para hindi magising si Danny. Hindi ako makatulog, inamin ko. Nag-iisip. Lumapit siya at tinanggap ang tasa ng kape na inabot ko. Tungkol saan? Tanong niya ng may curiosity pero walang pressure. Sa inyo rin, sagot ko ng tapat. Sa ginawa niyo para sa akin, sa handa niyong gawin. Sumimhot si Sarah ng cup. Tinitingnan niya ako sa ibabaw ng tasa. May intelligence sa tingin niya na tahimik na nagmumungkahi na baka alam niya ang higit pa sa ipinapakita. Josefina, sabi niya ng dahan-dahan, pwede bang magtanong? Siyempre, sagot ko, kahit bumibilis ang tibok ng puso ko. Hindi mo kailangang sagutin kung ayaw mo, sabi niya. Pero may hindi talaga akma. Isang babae tulad mo, sa experience mo, sa talino mo, paano nawala ang lahat ng ganoon kabilis? At bakit naglakad ka papunta sa bahay namin sa halip na humingi ng tulong sa ibang paraan? Natigilan ako. Tinitingnan ako ni Sarah nang hindi akusatoryo, kundi curious. Naghihintay siya ng paliwanag sa mga hindi pagkakatugma na napansin ng matalim niyang isip. Bago pa ako makasagot, nagising si Danny ng may ungol. Halatang sumasakit ang likod niya sa gabi sa sofa. Good morning, sabi niya habang hinahagod ang lead. Anong oras na? Halos 7:00, sagot ni Sarah. Pero hindi inalis ang tingin sa akin. Nag-uusap kami. Tumayo si Danny at lumapit. Napansin niya ang tensyon sa hangin. May problema ba? Tanong niya habang tinitingnan kaming dalawa. Pinakalma ni Sarah ang ekspresyon. Wala, nag-uusap lang. Pero alam ko na alam niya. O kahit pinaghihinalaan. Ang babaeng ito na hinintay ng lahat. Na naglilinis ng opisina at nag-aalaga ng bulaklak. May perception siyang hindi na-develop ng mga anak ko na nag-aral sa mahal na universidad. Kailangan kong sabihin sa inyo, simula ko. Pero natigil ang salita sa lalamunan ko. Inilagay ni Danny ang kamay sa balikat ko. Ano pa man yon, Nay, nandito kami. Nagsalita ulit si Sarah. Bago ka magsalita, gusto kong malaman mo ito. Walang problema. Kahit anong sikreto ang itinatago mo, kahit anong pagsubok ang ginawa mo sa amin, binuksan pa rin namin ang pinto, binigay pa rin namin ang kama namin at gagawin ulit namin. Tiningnan ko siya ng nakanganga. Alam mo, pinaghihinalaan ko, pagwawasto niya. Mula nang dumating ka, ang paraan ng pagsasalita mo, postura mo, maliliit na detalye na hindi tugma. Pero desisyon ko na hindi mahalaga dahil kahit pagsubok pa to, paeho pa rin ang tamang sagot. Tanggapin ka, alagaan ka, mahalin ka. Tumingin si Danny sa amin ng nalilito. Anong pinag-uusapan nyo? Tiningnan siya ni Sarah ng may lambing. Hindi bankrupt ang nanay mo, love? O hindi ko man lang iniisip? Sa tingin ko pagsubok ito para makita kung paano tayo magre-react. Humarap si Danny sa akin ng malaki ang mata. Totoo ba? Tanong niya. Tumakas ang luha sa mukha ko. Bulong ko. Totoo. Pasensya. Talagang pasensya. Naghintay ako ng galit. Naghintay ng sigaw. Naghintay na itaboy nila ako sa bahay ng may hustong galit. Pero niyakap lang ako ni Danny. Niyakap ng mahigpit habang umiiyak ako sa dibdib niya. Bakit? Tanong niya sa wakas. Bakit mo ginawa to? Kailangan kong malaman. Sagot ko sa pagitan ng hikbi. Kailangan kong malaman kung sino ang nagmamahal sa akin, dahil nanay nila ako, at kung sino ang nakikita lang akong pera. At sinabi ko sa kanila ang lahat. Kung paano sinaraduhan ako ni Jessa ng pinto, dahil sa takot sa sasabihin ng kapitbahay. Kung paano binigyan ako ni Miko ng 1,000 piso at itinulak palabas. Kung paano kayo lang ang dalawa ang tumanggap sa akin ng walang kondisyon. Pagkatapos ko, sinabi ni Sarah ang isang bagay na hindi ko malilimutan. Kung ganoon, gumana ang pagsubok. Natuklasan mo ang katotohanan at kami rin natuklasan namin ang isang bagay. Anong natuklasan nyo? Tanong ko. Nagagawin namin ang tama. Kahit walang nanonood, sagot niya. Natunay ang values namin, hindi pinapakita lang. At natuklasan din namin, dagdag ni Danny, na kailangan mong gumaling. Nay, dahil ang inang kailangang subukan ang pag-ibig ng mga anak ng ganito ay sobrang nasugatan. Tama siya,
Lubos na tama. Tiningnan ko ang oasan. Alas negatibo 8:15. Sa loob ng 45 minuto darating si Berting na may lahat. Documents na nagpapatunay ng yaman ko. Security team, ang patunay na magbabago ng lahat. May isa pa, sabi ko sa kanila. Alas negatibo 9 darating ang abogado ko na may documents. Ibubunyag kung sino talaga ako at magkakaroon ng konsekwensya kina Jessa at Miko. Anong kleseng konsekwensya? Tanong ni Danny. Isusulat ko ulit ang will ko, sagot ko. Sinaraduhan nila ako ng pinto. Isasara ko rin ang sa akin. Kayo ang magmamana ng lahat. Umatras si Danny na parang sinampal ng mga salita ko. Hindi pwede, Nay, sabi niya agad. Anak mo rin sila. Mga anak na tinanggihan ako nang kailangan nila ako. Sagot ko ng matatag. Mga anak na mas pinahalagahan ang reputasyon at ginhawa kaysa sa kaligtasan ko. Habang kayo at Sarah handang ibenta ang singsing nyo para sa akin. Sumali si Sarah. Josefina, naiintindihan ko ang sakit mo. Ang galit mo, pero ang pag-alis sa mana ng mga anak mo ay hindi magpapagaling ng nasira, lalo lang mga anak na tinanggihan ako nang kailangan nila ako. Sagot ko ng matatag, mga anak na mas pinahalagahan ang reputasyon at ginhawa kaysa sa kaligtasan ko. Habang kayo at Sarah handang ibenta ang singsing nyo para sa akin. Sumali si Sarah. Josefina, naiintindihan ko ang sakit mo, ang galit mo, pero ang pag-alis sa mana ng mga anak mo ay hindi magpapagaling ng nasira, lalo lang magdadagdag ng galit, ng hati. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Argumento ko. Kahit alam kong may bahagi ng paghihiganti sa desisyon ko. Tungkol ito sa konsekwensya. Tungkol sa pagtuturo na may resulta ang mga aksyon. Na hindi nila pwedeng tratuhin ang tao na basura at asahan pa rin ang reward. Umupo si Danny sa sofa na nakayuko ang ulo sa mga kamay. Sobrang bigat nito, bulong niya. Ayaw ko ng pera mo, Nay. Hindi ko kailanman gusto. Kaya nga ako naging guro. Gusto ko ng may mas malalim na saysay kaysa pag-ipon ng yaman. Alam ko, sabi ko habang umuupo sa tabi niya. At iyon ang dahilan kung bakit deserve mo. Dahil hindi mo hinahangat. Dahil naiintindihan mo na ang pera ay tool, hindi goal. Lumuhod si Sarah sa harap namin. Naglakbay ang tingin niya mula kay Danny patungo sa akin. Pwede bang mag-suggest? Tanong niya ng maingat. Pakikalmahan mo, sagot ko. Kailangan ko ng matino na boses sa gitna ng lahat nito. Huwag kang magdesisyon ng permanente ngayon. Ngayon lang, sabi niya. Hayaan mong dumating si Berting. Hayaan mong lumabas ang katotohanan. Pero huwag mong isulat ulit ang will agad. Bigyan mo ng oras ang sarili mo. Bigyan mo rin ng oras sina Jessa at Miko. Baka kapag naharap nila ang ginawa nila, kapag nakita nila ang tunay na resulta ng aksyon nila, magbago sila. Hindi sila magbabago. Sabi ko ng may pait. Kilala ko sila. Kilala mo sila. Pagwawasto ni Sarah. Pero ang tao ay maaring magulat sa mabuti o masama. Bigyan mo ako ng pagkakataong mali tungkol sa kanila. Itinaas ni Danny ang ulo. Nay, kung talagang gusto mong turuan sila ng isang bagay, turuan mo sila sa buhay mo, hindi sa kamatayan mo. Ipakita mo kung ano ang itsura ng tunay na pag-ibig, ng pagpapatawad. Huwag mo nang bigyan ng pera kung ayaw mo, okay lang. Pero huwag mo silang alisin ng buo sa buhay mo. Mas masakit yun sa'yo kaysa sa kanila. Ang mga salita niya ay tumama ng malalim. Ang anak kong ito, ang mabuting lalaki na kumikita ng mas mababa sa isang taon kaysa sa ginagastos ng mga kapatid niya sa bakasyon, ay nagbibigay sa akin ng leksyon sa humanity na desperado kong kailangan. Anong imumungkahi mo? Tanong ko. Hayaan mong dumating. Ang abogado, sagot ni Danny. Hayaan mong malaman ni na Jessa at Miko na pagsubok ito. Hayaan mong maramdaman nila ang bigat ng ginawa nila. Pero pagkatapos noon, mag-alok ka ng pagkakataon sa pagbabalik. Hindi pera, kundi relasyon. Kung gusto nila, kailangan nilang paghirapan. At kung hindi, kahit alam mong sinubukan mo. Tiningnan ko ang oasan. Alas negatibo 8:30. Kalahating oras para magdesisyon kung paano ko hahawakan ang pinakamahalagang sandali ng pagsubok na ito. Kalahating oras para magdesisyon kung gusto ko ba ng hustisya o pagkakasundo. Paghihiganti o paghilom. Tatawagan ko si Berting, sabi ko sa wakas. Sabihin ko na dumating siya, pero huwag dalhin ang will papers. Mga dokumento lang na nagpapatunay kung sino ako talaga. Magiging confrontation ito, hindi execution. Naiintindihan, sagot ni Berting nang sagutin ko. Nandyan kami sa loob ng 20 minuto. Binaba ko at tiningnan sina Danny at Sarah. Hindi ko alam kung mapapatawad ko sila. Inamin ko. Hindi ko alam kung makakatingin pa ako, kina Jessa at Miko ng pareho.
Hindi mo kailangang malaman ngayon, sabi ni Sarah. Ang pagpapatawad ay hindi switch na bubukas at isasara. Ito ay daan, minsan mahaba at masakit, pero sulit ang lakarin. Ang susunod na 20 minuto ay lumipas sa matinding katahimikan. Umupo kaming magkasama sa maliit na sala. Nagluto ulit si Sarah ng kape. Nagpalit si Danny ng damit. Ako ay nanatili sa hoodie at pants na hiram. Gusto kong makita ako ni Berting ng ganito. Gusto kong malala kung ano ang pakiramdam na nasa kabilang banda. Eksakto 9:00 ng umaga. Narinig namin ang mga sasakyan na huminto sa labas. Tumingin ako sa bintana at nakita ang 2 itim na van. Bumaba si Berting mula sa una kasama ang assistant niya. Mula sa pangalawa ay 4 na lalaki ng security team na nakasuit. Absurd ang kontraste. Ang simpleng bahay sa working class na barangay na biglang sinakop ng display ng kapangyarihan at pera. Nagsimulang sumilip ang mga kapitbahay sa bintana. May lumabas sa bakuran para tingnan kung ano ang nangyayari. Binuksan ko ang pinto bago pa sila kumatok. Tiningnan ako ni Berting at sandali, hindi niya ako nakilala. Pagkatapos ay nanlaki ang mata. Diyos ko, Josefina, bulong niya. Kakilakilabot ang itsura mo. Salamat, sagot ko ng may dry na irony. Hayaan mo akong ipakilala sa iyo ang 2 taong nagmalasakit, kung paano ako tumingin nang dumating ako sa pinto nila. Lumapit sina Danny at Sarah ng mahinhin. Halatang natatakot sila sa lahat ng display ng yaman. Binati ni Berting sila ng may tunay na respeto. Isang karangalan makilala kayo, sabi niya. Madami nang sinabi sa akin si Josefina tungkol sa inyo nitong mga araw. Wala sigurong maganda, sabi ni Sarah ng may malungkot na ngiti. Lahat maganda, pagwawasto ni Berting. Lahat napakaganda. Pumasok silang lahat. Napuno ng tao ang maliit na sala. Ang security team ay nanatiling nakatayo ng hindi comfortable. Halatang out of place sa simpleng espasyo. Binuksan ni Berting ang kanyang attached case at kinuha ang documents. Ito ang financial statements ng mga kumpanya mo. Sabi niya habang ipinapakita sa akin ang mga papel. Lahat ay maayos pa rin. Ang board ang nag-manage ng daily operations habang wala ka. Tulad ng napagkasunduan. Walang bankruptcy, walang loss, lahat fabricated. Tiningnan ni Danny ang mga numero sa documents. Lalong lumaki ang mata niya. Nay, bulong niya. Totoo ang mga numerong to. Totoo, kumpirma ni Berting. Isa sa pinakamayamang babae sa bansa ang nanay mo at nagpanggap na bankrupt para subukan ang mga anak niya. Itinakip ni Sarah ang kamay sa bibig. Handa kaming magbenta ng singsing. Sabi niya halos walang boses. At ikaw ay pwedeng bumili ng 1,000 singsing nang hindi mo mapapansin. Kaya nga, sagot ko, dahil kayo ay magbebenta ng singsing, habang ang iba kong anak ay hindi man lang binuksan ang pinto. Kinuha ni Berting ang iba pang documents. Pagkatapos ng tawag mo at ng pagbabago ng plano, tinawagan ko sila kaninang umaga, sabi ni Berting. Sinabi ko na may bagong impormasyon tungkol sa sitwasyon ng nanay nyo, at kailangan nilang pumunta rito, -1-0. Paeho silang nag-confirm na dating. Tiningnan ko ang oasan. 9:40 minuto. Sa loob ng 20 minuto darating ang 2 kong anak, at makikita nila ang hindi nila inaasahan. Makikita nila ang katotohanan at ang bunga ng desisyon nila. Mukhang masama ang pakiramdam ni Danny. Hindi ko alam kung kaya kong manatili rito kapag dumating sila, sabi niya. Hindi ko alam kung kaya kong makita ang mukha nila kapag na-realize nila. Kailangan mong manatili, sabi ko ng matatag. Kailangan mong makita ito dahil hindi lang sila ang tungkol dito. Ikaw rin, para mavalidate na tama ang paraan ng pamumuhay mo, ng pagmamahal mo, na hindi ka ang failed na anak na lagi nilang ipinapahiwatig. Hinawakan ni Sarah ang kamay niya. Nandito ako sa iyo, sabi niya. Ano pa man ang mangyari, ang mga minuto ay naging walang hanggan. Nag-review si Berting ng documents. Tahimik na naghintay ang security. Umupo sina Danny at Sarah sa sofa na magkahawak ang kamay at ako ay nanatili sa bintana na nakatitig sa kalye. Naghihintay na makita ang mga mamahaling kotse ng iba kong anak. -1:05 dumating si Jessa. Kumikinang na obsin ang puting Mercedes niya sa kalye na puno ng simpleng sasakyan. Nagpark siya at bumaba na may malalaking sunglasses at cream coat na siguro mas mahal pa sa buwan ng upa ni Danny. 2 minuto pagkatapos dumating si Miko. Ang gray BMW niya ay huminto sa likod ng Mercedes ni Jessa. Bumaba siya habang tinitingnan ang mamahaling relo. Halatang inis na kailangang pumunta. Nagkita sila sa sidewalk sa harap ng bahay ni Danny. Nakita ko silang nag-uusap. Tinuro ni Jessa ang bahay ng may halatang paghama. Nagkibit balikat si Miko. Wala sa kanila ang mukhang masaya na naroroon.
Naglakad silang magkasama patungo sa pinto. Narinig ko ang mga boses nila bago pa sila kumatok. Bakit dadalhin ng abogado ni nanay dito? Tanong ni Jessa nang may halatang diskus. Sa bahay ni Danny. Ridiculous too. Wala akong ideya, sagot ni Miko. Pero bilisan natin. May operasyon ako alas negatibo 1. Kumatok sila. Tumingin sa akin si Danny nang may panik sa mata. Tumango ako. Huminga siya ng malalim at binuksan. Ang ekspresyon kina Jessa at Miko nang makita si Danny ay halos hindi nakatagong inis. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Jessa na parang intruso si Danny sa sariling bahay. Nakatira ako rito. Sagot ni Danny nang nanginginig ang boses. Bahay ko to. Pumasok si Jessa nang walang imbitasyon. Si Miko ay sumunod. Naglakbay ang tingin nila sa maliit na sala nang may halos hindi nakatagong paghamak. Nakita nila si Berting na nakamahal na suite. Nakita nila ang security team. Nakita nila ang mga dokumento sa mesa at sa kanila ako nakita. Natigilan si Jessa. Nay, sigaw niya. Anong ginagawa mo rito? Humarap siya kay Berting. Sinabi niyo may impormasyon kayo tungkol sa sitwasyon ng nanay namin. Hindi na nandito siya. Oh, nandito talaga siya. Sabi ni Berting nang may tono na hindi ko pa narinig sa kanya. Malamig, propesyonal, nakakabagabag. Tiningnan ako ni Miko mula ulo hanggang paa. Nakasuot pa rin ako ng damit na hiram kay Sarah. Hindi maayos ang buhok ko ng propesyonal. Mukha ka pa ring mahirap. Nakakuha ka ba ng pera para makarating dito? Tanong niya nang may condescending tone na siguro ginagamit niya sa mahihirap na pasyente. Hindi ko kailangan ng pera, sagot ko. Nandito na ako mula kagabi. Mula nang kumatok ako sa mga pinto nyo, humihingi ng tulong. Sumunod ang ganap na katahimikan. Nakita ko kung paano pinoproseso ng isip nila ang impormasyon. Kung paano nagsasama ang mga piraso. Una, kumatok ako sa pinto mo, Jessa. Sinabi ko na wala na akong lahat. Kailangan ko ng tuluyan. At sinaraduhan mo ako ng pinto dahil natakot ka sa sasabihin ng mga kapitbahay sa club. Namutla si Jessa. Hindi ko alam na ikaw talaga. Simulan niyang sabi. Mukha kang homeless. Akala ko scam. Ako iyon. Sabi ko ng matatag. Nanay mo na marumi at desperado. At hindi mo inalintana. Humarap ako kay Miko. At ikaw binigyan mo ako ng 1,000 piso na parang pulubi na abala. Sinabi mong naapektuhan ang reputasyon mo. Na distraction ako. Bumuka ang bibig ni Miko, pero walang lumabas na tunog. Mula sa arrogant hanggang sa natakot ang mukha niya. Pero sina Danny at Sarah, itinuro ko ang mag-asawang nakaupo sa sofa. Binuksan agad ang pinto. Binigyan nila ako ng kamanila, pagkain, init, walang tanong, walang pakialam sa itsura. Handa silang magbenta ng wedding rings para tulungan ako. Sa wakas nakahanap ng boses si Jessa. Trap ito, akusa niya. Pinatulan mo kami. Binigyan ko kayo ng pagsubok. Pagwawasto ko. Pagsubok na spektakular na binigo nyo. Sumali si Berting. Hayaan niyong linawin ko ang financial situation ng nanay nyo. Kinuha niya ang documents at inilagay sa mesa. Hindi bankrupt si Josephina. Wala siyang nawala. Patuloy na tumatakbo ng may record profits ang mga kumpanya niya. Buo ang accounts niya. Ang net worth niya ngayon ay humigit kumulang 1.16 bilyong piso. Lumutang ang numero sa hangin na parang bomba. Tiningnan ni na Jessa at Miko ang documents nang hindi lubos na maproseso ang nakikita. Lahat ng ito ay pag-arte. Tuloy ni Berting. Nagbangga pang nanay niyo na nawala ang lahat para makita kung paano kayo magre-react. Kung sino ang magmamahal sa kanya ng walang pera. Kung sino ang mag-alala sa kanyang kapakanan higit sa personal image. Umupo si Jessa sa upuan. Puti na parang papel ang mukha niya. Nanatiling nakatayo si Miko. Matigas, na parang shock. Tumayo si Danny mula sa sofa. Nanginig ang boses niya nang magsalita. Tinuring niyo ako bilang talunan sa loob ng maraming taon. Na parang kahiya-hiya sa pamilya ang pagiging guro. Na parang kulang si Sarah dahil wala siyang pera o apelido. Sinubukan ni Jessa na makialam. Pero itinaas ni Danny ang kamay. Hindi, ako naman ngayon ang magsasalita. Sa loob ng maraming taon, narinig ko ang masasakit niyong komento. Narinig ko kung paano niyo tinukso ang sweldo ko. Narinig ko kung paano niyo inihambing ang mga bahay niyo. Kotse niyo, buhay niyo sa akin na parang nabigo ako sa isang bagay na fundamental. Tumakas ang luha sa mukha ni Danny, pero lalong lumakas ang boses. At nang dumating ang nanay ng marumi at takot sa pinto ko, hindi ako nagdalawang isip kahit segundo. Dahil ganun ako pinalaki, magmahal ng walang kondisyon, tumulong ng walang tanong, at pareho kayong pinalaki, parehong magulang, parehong leksyon, pero ibang pinili niyo. Tumayo si Sarah sa tabi niya.
Kalmado pero matatag ang boses. Kinamumuhian niyo ako. Alam ko, dahil hindi ako sapat para sa kapatid niyo. Dahil naglilinis ako ng opisina at wala akong college degree. Pero nang kailanganin ng nanay niyo ang tulong at tinanggihan niyo siya, tinanggap namin siya at gagawin ulit namin. Reaksyon ni Jessa sa wakas. Nagsimulang umiyak siya, hindi tahimik, kundi malakas at dramatic. Pasensya, sigaw niya. Hindi ko alam. Akala ko hindi ikaw. Kung alam kong ikaw talaga, Nay, iyon nga ang punto. Sabi ko ng matigas. Kailangan kong maging estranghero para tratuhin mo ako ng ganun. Pero nanay mo pa rin ako. At kahit talagang homeless ako, deserve ko pa rin ng higit na awa kaysa sa ipinakita mo. Sa wakas nakahanap ng boses si Miko. Hindi patas to. Inilagay mo kami sa imposible na sitwasyon. Niloko mo kami. Inilagay ko kayo sa sitwasyon ng pagpili. Pagwawasto ko. Pagpipili na pinasa ni Danny nang walang pag-iisip. Binigo kayo, hindi dahil hindi nyo alam na ako iyon. Binigo kayo dahil bulok hanggang ugat ang values nyo. Nilinaw ni Berting ang lalamunan. Hiniling sa akin ni Josefina na magdala ng documents para baguhin ang will at alisin ng buo sina Jessa at Miko sa mana, at ilipat ang lahat kay Danny at Sarah. Tumigil agad ang iyak ni Jessa. Nanlaki ang mata niya sa horror. Hindi mo pwede yon, sabi niya. Pwede ko, sagot ko. At iyon ang balak ko. Balak mo? Tanong ni Miko na kumakapit sa past tense. Si Danny at Sarah ang nagkumbinsi sa akin na huwag gawin yon. Ipinaliwanag ko. Ngayon sinabi nila na bigyan ko sila ng pagkakataon. Na ang pagpapatawad ay daan, hindi event. Salamat. Bulong ni Jessa habang tinitingnan si Danny. Salamat. Huwag mo akong pasalamatan. Sabi ni Danny ng malamig. Ako pa ang magpapahintulot na i-disinherit kayo ni nanay. Si Sarah ang humingi ng awa, ang babaeng hinamak mo. Humarap si Jessa kay Sarah. Pasensya, sabi niya. Pasensya sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Pasensya sa lahat. Tiningnan siya ni Sarah ng matagal. Hindi pa ako naniniwala, sabi niya sa wakas. Takot ka lang mawala ang mana mo. Pero kapag nawala ang takot na yan, kapag bumalik ka sa mansyon mo at sa komportableng buhay mo, babalik ka sa paghamak sa akin dahil hindi ka nagbago. Takot ka lang. Ang mga salita ni Sarah ay parang precise na kutsilyo. Binuka ni Jessa ang bibig para magprotesta. Pero tumigil dahil alam niyang totoo. Humarap ako sa 3 anak ko. Ito ang mangyayari, sabi ko. Hindi ko babaguhin ang will ngayon. Pero hindi na rin ako magiging personal bank nyo. Taps na ang monthly allowance. Tapos na ang financial rescues. Kung gusto nyo ang pera ko kapag namatay ako, kailangan nyong paghirapan muna ang tunay na relasyon sa akin. Anong ibig sabihin nun? Tanong ni Miko. Ibig sabihin family therapy. Sagot ni Berting. Ibig sabihin tunay na trabaho sa relasyon nyo. Ibig sabihin patunayan sa loob ng maraming taon, hindi araw o linggo, na tunay kayong nagbago. At kung hindi nyo gawin, isusulat ulit ang will at mapupunta ang lahat kay Danny at Sarah. Nagkatinginan sina Jessa at Miko. Nakita ko ang kalkulasyon sa isip nila. Tinatayan nila kung sulit ba ang effort. Kung sulit bang magpanggap ng pagbabago sa loob ng maraming taon para sa sapat na return. At iyon ulit ang sumira sa puso ko. Dahil kahit ngayon, kahit tagatapos ng lahat, iniisip pa rin nila sa transaksyonal na paraan. May iba pa bang kailangan kong sabihin? Tanong ko. At ito ang pinakamahalaga. Danny, Sarah, lumapit kayo, pakikalmahan. Tumayo sila at lumapit sa akin. Hinawakan ko ang mga kamay nila. Kayong dalawa ang nagpakita sa akin ng isang bagay na nakalimutan kong umiiral. Nagpakita kayo ng tunay na pag-ibig, tunay na sakripisyo, values na hindi mabibili o maibebenta. At kahit hindi ko babaguhin ang will ngayon, may gagawin ako ngayon mismo. Tumingin ako kay Berting. Ang package na inihanda mo, Bert. Dalhin mo. Ngumiti si Berting at kinuha ang makapal na sobre mula sa attached case. Ibinigay niya kay Danny. Buksan mo, sabi ko. Nang nanginginig ang kamay, binuksan ni Danny ang sobre. May legal documents at checkbook sa loob. Binasa niya ng malakas. Deed of sale. Nanlaki ang mata niya. Nay, ano to? Deed of a house, ipinaliwanag ko. Tunay na bahay na may 3 kwarto, 2 banyo, at malaking hardin para makapagtanim si Sarah ng anumang bulaklak na gusto niya sa safe na subdivision, malapit sa eskwelahan mo. Binili ko. Ito 2 araw na ang nakalipas. Nang malaman ko kung ano ang gagawin mo para sa akin. Tiningnan ni Danny ang dokumento nang hindi makapaniwala. Hindi namin matatanggap to, sabi niya. Sobrang dami. Hindi ito regalo, linaw ko. Pagkilala ito. Paraan ko para sabihin na nakita ko ang ginawa nyo.
na mas pinahahalagahan ko ang karakter nyo kaysa sa mga degree ng mga kapatid mo. Tahimik na umiyak si Sarah. Josefina, bulong niya, hindi namin kailangang dumaan sa anumang pagsubok. Wala kaming inaasahan kapalit. Alam ko, sabi ko habang niyayakap siya. Kaya deserve nyo, dahil hindi nyo inaasahan. Tumayo bigla si Jessa. Hindi patas to, sigaw niya. Anak mo rin kami. Bakit sila nakakatanggap ng bahay ngayon at kami wala? Humarap ako sa kanya nang may malamig na kalmado. Dahil may bahay na kayo, mga bahay na tinulungan kong bayaran. Nakakuha na kayo sa akin sa loob ng mga dekada. Pera, oportunidad, koneksyon, lahat ng hiniling nyo. Si Danny hindi kailanman humingi. Nagtrabaho siya, nagpunyagi, nagtayo ng marangal na buhay gamit ang sariling kamay. At nang kailanganin ko siya, nandyan siya. Sumali si Miko. Kung ganoon, parusa ito. Pinaparusahan mo kami sa isang pagkakamali. Hindi pagkakamali, sagot ko ng matigas. Revelasyon. Ang pagkakamali ay ginagawa ng walang intensyon. Pinili nyo ng sadya na isara ang pinto sa akin. Pinili nyo ang ginhawa nyo, higit sa kaligtasan ko. Mga desisyon niyon, hindi pagkakamali. Pero nagsisisi kami, igi ni Jessa. Pasensya na. Ngayon kayo nagsisisi, sagot ko. Dahil nalaman nyong may pera pa ako. Dahil natatakot kayong mawala ang mana nyo. Pero nasaan ang pagsisisi ng ako, ay maruming babae lang sa pinto nyo. Nasaan ang awa noon? Ang katahimikan na sumunod ay sobrang siksik na masakit huminga. Umiyak ulit si Jessa. Tumingin si Miko sa sahig. Nagyakapan sina Danny at Sarah na overwhelmed sa lahat. Pakinggan niyo ako ng mabuti. Sabi ko habang tinitingnan silang lahat. Basag ang pamilyang ito at ako ang may ambag sa pagkasira nito. Tinuruan ko kayo na ang pera ang sumusolusyon sa lahat. Na ang tagumpay ay sinusukat sa pag-aari. Jessa, Miko, natutunan niyo ng masyadong mabuti ang leksyong iyon. Danny, tinanggihan mo ito at ngayon lahat tayo ay mabubuhay sa bunga nito. Humarak ako lalo kina Jessa at Miko. Kung gusto niyo ng relasyon sa akin, kung gusto niyong isaalang-alang na manatili kayo sa will ko, ito ang mga kondisyon. Una, family therapy. Tayong lahat, linggo-linggo, walang exemption. Pangalawa, gusto kong makita kayong gumagawa ng community service. Trabaho kayo kasama ang mga walang tirahan. Makita niyo ang mga mukha ng mga taong akala niyong ako noon. Pangatlo, tunay na paghingi ng tawad, hindi sa akin, kundi kina Danny at Sarah, sa mga taon ng paghamak at condescension. At pang-apat, tuloy ko. Gusto ko ng oras, tunay na oras. Hindi tawag kapag kailangan ng isang bagay, kundi family meals, tapat na usapan, tunay na interes sa buhay ng isa't isa. Gusto ko ng tunay na pamilya. Hindi transaksyon na nagpapanggap na relasyon. Sobrang dami yan. Sabi ni Miko ng mahina. Ito ang pinakamababa, pagwawasto ko. Ito ang literal na pinakamababa na dapat niyong gustuhin na gawin. Kung talagang mahal niyo ako bilang tao, at hindi bilang walking inheritance. Lumapit si Jessa. Nay, sabi niya nang nasira ang boses. Tama ka sa lahat. Naging horrible akong tao. Naging isang taong hindi mo kailanman gusto. At hindi ko alam kung kaya kong magbago. Pero gusto kong subukan. Hindi para sa pera, kundi dahil nakita ko ang future ko nang isinara ko ang pinto na iyon. Nakita ko ang sarili kong matanda at mag-isa, sa walang laman na mansyon, at natakot ako. Ito ang unang tunay na bagay na narinig ko sa kanya sa loob ng maraming taon. Baka may pag-asa, baka wala. Sasabihin ng oras. Lumapit din si Miko. Gusto ko ring subukan. Sabi niya, hindi ko alam kung paano ayusin to, pero gusto kong matuto. Tiningnan ko silang dalawa. Halatang-halata ang skepticism sa mukha ko dahil dagdag ni Jessa. Alam ko hindi mo kami pinaniniwalaan at okay lang. Hindi pa namin deserve ang tiwala mo. Pero bigyan mo kami ng pagkakataong muling buuin ito, pakikalmahan. Tumingin ako kay Danny. Siya ang pinakanasaktan sa paghamak nila. Anong tingin mo? Tanong ko. Humugot si Danny ng malalim. Kung talagang susubukan nyo, kung talagang magbabago kayo, kung ganoon, bigyan nyo sila ng pagkakataon. Pero kung pag-arte lang to, kung babalik kayo sa dating ugali kapag nawala ang impact, dapat tuparin ni nanay ang banta niya. Tumango si Sarah. Lahat deserve ng second chance, sabi niya. Pero ang third chance kailangang paghirapan. Naging desisyon. Iyon ang mga rules. Isinulat ni Berting lahat. Gagawin niyang formal document ang mga kondisyon para manatili kina Jessa at Miko sa will ko. Kung mabibigo sila sa alinman sa requirements sa loob ng susunod na 3 taon, automatikong matatanggal sila. May isa pa, sabi ko habang tinitingnan sina Danny at Sarah.
Gusto kong malaman nyo na kahit ano ang mangyari sa mga kapatid nyo, laging may lugar kayo sa buhay ko. Iniligtas nyo ako, hindi mula sa kalye, dahil hindi naman talaga ako nandun, kundi mula sa pagiging sobrang bitter at sinikal na mawawalan na ako ng paniniwala sa kabutihan ng tao. Niyakap ako ni Sarah. Ikaw rin ang nagligtas sa amin, bulong niya. Ipinakita mo na mahalaga ang paggawa ng tama, na may saysay ang values namin. Ginugol namin ang susunod na oras sa pag-aayos ng detalye. Nag-schedule si Berting ng unang family therapy session. Nag-commit sina Jessa at Miko sa mga kondisyon. Pumirma ng documents, gumawa ng pangako. Hindi ko alam kung tutuparin nila, pero kahit papaano may daan na ngayon, may posibilidad. At iyon ay higit pa sa meron ako, 3 araw na ang nakalipas nang simulan ko ang pagsubok na ito. Nang umalis na ang lahat at bumalik sa katahimikan ng bahay, umupo ako sa lumang sofa kasama sina Danny at Sarah sa tabi ko. Pasensya sa paghusga ko sa'yo, sabi ko kay Sarah habang hinahawakan ang kamay niya. Pasensya sa mga taong pinaramdam ko sa'yo na kulang ka. Pasensya sa bawat tingin ng disappointment. Sa bawat masakit na komento na hindi ko pinigilan. Eksakto ka para kay Danny. Eksakto ka para sa pamilyang ito. At ako ay masyadong bulag para makita. Pinisil ni Sarah ang kamay ko. Hindi hinahabol ang pagpapatawad, Josefina, sabi niya. Inyaalok ito. At pinapatawad kita dahil naiintindihan ko. Natakot ka para sa anak mo. Gusto mo ang pinakamabuti para sa kanya. Mali lang ang definition mo ng pinakamabuti. Mali ang definition ko ng lahat. Inamin ko. Nagdayo ako ng imperyo. Pero halos mawala ko ang tanging talagang mahalaga. Pamilya, tunay na koneksyon, pag-ibig ng walang kondisyon. Inilagay ni Danny ang braso sa balikat ko. Hindi mo nawala, Nay. Nandito pa rin kami. At ngayon alam mo na kung sino talaga kami. Iyon ang regalo. Tama siya. Ang kakilakilabot at kinakailangang pagsubok na ito ay nagbigay sa akin ng kaliwanagan. Sakit. Pero kaliwanagan din. Alam ko na eksakto kung saan ako nakatayo sa bawat anak ko. Alam ko kung sino ang nagmamahal sa akin kahit walang pera. Alam ko kung sino ang handang magsakripisyo ng tunay para sa akin. At alam ko rin ang isa pa. Ang perang ginugol ko sa buhay ko ay tool lang. Wala nang iba. Hindi ito bumibili ng pag-ibig. Hindi ito bumibili ng katapatan. Hindi ito bumibili ng mga bagay na talagang mahalaga. Ang mahalaga ay ang nakaupo sa tabi ko sa lumang sofa, sa maliit na bahay. Isang guro na may katamtamang sweldo at ang asawang nagtatrabaho. Mga taong mas pinahahalagahan ang bulaklak sa hardin kaysa diamante sa tenga. Tunay na pamilya. 3 araw na ang nakalipas, nang nakatayo ako sa pinto ng simpleng bahay na ito. Marumi at tinanggihan ng 2 sa mga anak ko. Akala ko iyon na ang pinakababa. Mali ako. Nakahanap ako ng mas mahalaga kaysa sa lahat ng pera sa bank accounts ko. Nakita ko ang daan pabalik sa tunay na mahalaga. At kahit hindi sigurado ang landas kina Jessa at Miko, kahit papaano alam ko na ang katotohanan. At ang katotohanan, kahit gaano kasakit, mas mabuti kaysa sa komportableng ilusyon na ginugol ko sa buhay. Ang pera ay nakakabili ng maraming bagay. Naisip ko habang tinitingnan ang maliit at mapagkumbabang sala. Pero hindi nito mabibili ang mga pintong bumubukas kapag pinakakailangan mo. Hindi nito mabibili ang mga kamay na sumusuporta sa iyo kapag nahulog ka. Hindi nito mabibili ang pag-ibig na tinatanggap mo nang walang tanong. Ang mga bagay na iyon ay nagmumula lang sa puso. At ang mga pusong sapat na kalakihan para ibigay iyon ay narito, sa bahay na ito, sa sandaling ito, at iyon ay mas mahalaga kaysa 1.16 bilyong piso. At ngayon ay curious ako sa iyo, na nakarinig ng kwento ko. Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa lugar ko? Magpapatawad ka ba, maglalagay ng limitasyon, o isasara mo na lang ang pinto habang buhay? Ikwento mo sa comments at sabihin mo rin kung saan mo ako pinapakinggan. Salamat sa puso sa pananatili mo hanggang dulo. Sa screen ay iniiwan ko ang 2 iba pang kwento mula sa channel na siguradong magpapagulat sa iyo. Kita tayo roon.